sa 11th Bible study. Father's Day ba? Hindi naman po. Huwag mo Hindi pa. munang Hindi pa. huwag mo munang ipaklo Ayan. na masyado yung mundo. Ito po yung ating ika-11th time na Bible study for this 2021. And tuloy-tuloy po tayo sa ating Bible study kasi medyo marami pong nangyari from the past few weeks and days. Kuya, nag-iinggit si Kuya. Spaghetti niya. Huwag na kayo magsalita. Nagsasalita na si Oo nga po, oo Joshua. nga po. Ay, sorry. Ayan. Okay? Yan. Ayan, oo nga po, ano. At pwede rin, mute muna saglit. Ayan. And so, kung ano man po yung ating pinagdaanan from the past few days, few weeks, ayan, we are giving them request para sa ating lahat na pagsama-samahan nating pag-pray kasi mas marami tayong magagawang accomplishment if we all pray for it together. Ayan, sabi nga po na sa mga discussions natin, yung ating 5-finger prayer and yung ACTS method na may ACTS na abbreviation ay ipag-pray natin lahat yun kasi as Christians, as believers, we are responsible pa rin sa pakikipag panalangin sa mga ganong bagay. Even random people, even hindi rin ganong kakilala, we should be the very ones na magkusa to pray for the situation and pray for the people na affected. Ngayon po sa Taiwan natin ay talagang hindi tayo makakaila, talagang tayo affected nung napakaraming adjustments ng COVID-19 incidents or drastic na paglaki. Kahapon po ang total cases ng Taiwan sa COVID-19 lahat-lahat ay 12,500. Yan, kahapon po ito. 12,500 ang total. At ang recovered pa lang sa 12,500 is 1,133. So, yung active cases ay nasa 10,000 plus. Kasama po yung mga kapwa natin Pilipino dito. Ayan, yung kapwa natin mga foreigners, kapwa natin mga migrant workers. Ayan. At ang deaths po ng Taiwan ay nasa 385 plus. Ayan. And counting. Ayan, ipag-pray po natin yun. Sa atin naman pong Pilipinas, ang total count ng nahawakan ng COVID-19 is 1.3 million. 1.3 million na. Okay? At ang gumaling naman po ay 1.2 million na rin. So, nasa malaki rin naman po yung percentage ng gumaling na. At ang active cases na lang po doon, active ay 61,000 sa Pinas. Okay? Sa Taiwan, ang active ay 10,000 plus. Sa Pinas naman ay 61,000 plus. Okay, so kasama po yun sa ating prayers continuously. Okay. Bilang pong panimula natin, bago po tayo magkaroon ng opening prayer, ay ating pumbuksin yung ating Bible or Bible application sa Proverbs chapter 3, chapter 1 po tayo mag-umpisa. Kawikaan or mga kawikaan, or sa English ay Proverbs chapter 3, verse 1 hanggang sa mga sumusunod po. Okay. Kung meron po kayong Bible app or saglit nyo pong i-close muna sa ating app, ayan, to read. Ayan, mga kawikaan, chapter 3, sa Old Testament po siya. Ayan. Basahin ko na po sa verse 1. Mga kawikaan, chapter 3, verse 1, ito po yung sinasabi. Anak ko, huwag mong kalimutan ang aking kautusan, kundi ingatan ng iyong puso ang aking mga utos, sapagkat karamihan ng mga araw at mga taon ng buhay at kapayapaan ay madadagdag sa iyo. Verse 3, huwag kang pabayaan ng kaawaan at katotohanan. Itali mo sa palibot ng iyong leeg. Ikintal mo sa iyong puso. Sa gayoy, makakasumpong ka ng lingap at mabuting kaunawaan sa paningin ng Diyos at ng tao. Verse 5, tumiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo at huwag kang manalig sa iyong sariling kaunawaan. Verse 6, kilalanin mo siya sa lahat ng iyong lakad at kaniyang ituturo ang iyong mga landas. Verse 7, last verse po, huwag kang magpakapantas sa iyong sariling mga mata, matakot ka sa Panginoon at humiwalay ka sa kasamaan. Ayan, tayo po magkaroon ng opening prayer through Ate Mavic.
Ate Mabik, naka-mute po kayo. Okay na. Ayan, okay na po. Okay na. Apo, for opening prayer. Almighty and everlasting God, we, your humble servant, are gathered to offer hands and prayer to worship you. Have mercy upon us, O God, in our weakness, injustice, and sinfulness. Love before you. We ask you, O God, to bless and strengthen us to become channels of peace and love to others, particularly in this time of pandemic. Hear our supplication for the benefit of all those in trouble and depressed, stressed, and especially those in domestic workloads. This we ask and pray through your Son, Jesus Christ. Amen. Amen. Ayan. Thank you po sa opening prayer, Ate Mabik. Ayan, at konting balik-aral review. Ayan, diba po ang last topic natin, isa tapos natin yung buong book nung Ruth. Ayan, na-reveal po natin sa atin sa first time natin nagkaroon ng online noon na si Boaz pala at si Ruth ay naging technically mag-asawa, at si Ruth at si Obed ay nagkaanak ng pangalan si Obed, na ang anak ni Obed ay ang nagngangalang Jesse or Isai, na yun pala yung tatay ni King David. Ayan. Yung, kaya naman po si King David, diba? Siya yung si David yung Goliath. Ayan. So, siya pala po yung siya pala yung lolo at lola ni King David, si Ruth at si Boaz. Ayan. So, ganun pa po, diretso po tayo. So, we will keep it sharp and short. Ayan. So, diretso po tayo. Okay. So, ngayon po, may tanong sa atin. Short answers lang, kahit sino po sa atin. Para po sa inyo, ano po yung word na maturity? Ano po yung masasabi nyo kapag sinabing mature or matured or maturity? Sino po? Mag-unmute po muna ang isa. Sino po gustong mauna? Mag-share lang. What is maturity or mature sa inyo pong palagay? Ano? Heidi. Sino pong gusto mauna? Bida-bida. Sino pong gusto mauna? Ano? Yung... Yan, si Heidi. Yung... Nawala na sa isip ko ba yan? Yung mabilis makaintindi ba? Ang ganon, maturity. Madaling makaintindi. Ayun. Madaling makaunawa, makaintindi. Ayan. Makaunawa, oo, ganyan. Ganun kay Heidi. Ano? Ayan. Tulad nung, ano, andyan. Ano nandyan? Matanda mag-isip. Sino pa? Kaya Ate Mabik. Sige, kaya Ate Mabik. Ano po maturity or matured? Yung ano na siya mag-isip, mas advanced. Minsan, kagaya sa mga bata, i-compare na lang natin, ang bata age of, minsan ang isip niya mas ahead na. Yan. Sino pa po? Kaya Ate. Napanood niyo yung Alin? yung batang nag-aararo, di ba? Oo, Ang inisip niya yung makatulong siya dun sa mga kapatid niya, sa pamilya niya. Oo nga. Matured, yun ang tinatawag na matured. No. Ang galing ng batang yun. Sensation yun. yung batang yun. Napaka-matured, mag-isip. Ginagawa niya yun para sa kanya mga kapatid, para sa kanya at a very young age. Ayan. So, sino pa po? Kahit napapagod Any na siya. definition about maturity or matured? Kuya, tangot. Kuya Lance? wait lang, alam ko eh. Game force naman tayo eh. Kay Aileen, ano yung matured? Matured. Yan, Aileen. Aileen. Kabida. Kahit Maging sa tao, ka na. at Huwag kang hungry. kahit anong problem, basta handle. Kaya nga, Yun ang kahit na, basta yun. Nasa tamang way ka pa. Ayan. Handle with care. Handling with care. Parang kanta yun, no? Handling. Parang fragile. Ayan.
So, kay Ate Janet, ano po yung word na maturity para po sa inyo? Kay Ate Janet. Ako hindi talaga hindi makita. Kaya nung para kay tapat ng maturity. Mature, maturity. Sa akin kasi pag sinasabi ng nanay ko ang matured ka na yung kung alam mo naman ang good or bad. Hindi ko Pamit po muna ng iba. Medyo may... Pamit. Ayan. Kay Ate Arlene, ano po ang word na matured or maturity or mature? Maturity is parang yung kaya mong magdesisyon ng yung para sa ikakabuti ng lahat. Yung parang yung kahit ang tawag nito. Pwede, kaya mong isakripisyo yung kasayahan mo para lang mapabuti yung mas nakakarami sa pamilya. Parang gano'n. Ayan. Tapos, Right answer. Ayan. So, matured. Ayan. So, tinanong ko si Google kung ano yung matured. Tinanong ko siya. Ayan. Sa kanya ako nagtanong nung isang araw. Ayan. So, sabi ni Google, fully developed, physically, all full grown. Ayan. Sabi ni Google. Ano pang ibang sagot niya? Having reached the most advanced stage of a process. Ayan. At ang pinakahuling sagot ni Google, sabi niya, reach the end of its term and hence become payable. Parang naging about sa accounting yun. Ayan. Di ba merong word na mature na yung loan mo. Pwede ka na mag-renew ng loan. Ayan, di ba merong ganong loan? Ayan. Meron din naman siyempre sa tao. Ayan, mature. Elin, pamit mo muna nung iba. For now. Ha? Pamit mo muna ng iba. Ayan. Ayan. So, Lang yan si Rosemary. ayan. So, sabi nga po, kapag mature, isa po yung karakteristik ng mga Christians. Ayan. Dapat ang isang Christian or isang believer or isang nananampalataya sa Diyos, marapat na siya ay matured na tao. Paano? Kasi po, ang isang proof ng isang mananampalataya ay develop siya sa mga iba't ibang klase ng sitwasyon to respond, not to react. Ano po yung pinagkaiba sa tingin nyo ng react sa respond? Ayan, so explain po natin yan. So, ano yung pinagkaiba ng matured from the word react or respond? Minsan po, may sitwasyon tayo na nangyayari sa ating buhay. Kagaya ngayon sa ating dormitory. Maraming pagkakataon na or mga sitwasyon na nangyayari. So, merong pinagkaiba kapag ang isang tao or isang mananampalataya katulad natin na they were just reacting aside from responding. So, anong pinagkaiba yung dalawang yun? Ang mga reaction or ang mga reactive na tao, ayan, sila ay nagbe-base mostly sa kanilang emosyon of how they would react of what's happening around them. Ayan. Samantalang yung responsive or nag-respond, sila ay gumagamit ng or kumukuha muna or bumibelo muna or nag-iisip muna bago sila gumawa ng next step from the current situation. Ayan. So they were thinkers first before doing something, while the reactive persons are basing their actions or movement or decisions from their emotions. Okay? So ngayon po, nakikita natin na ang Christians, which one kaya mas maganda?
reactive or responsive? You react or you respond? Siyempre, mas maganda yung respond. Kasi, in psychology, napag-aralan po ng mga psychologists ng buong mundo ito na ang reactive na tao o nagre-react lang, ang reactive na tao ay hindi nakakasolve ng kung ano ang current situation. Ayan. Kapag ang taong reactive, nagdesisyon yan, kadalasan, or most cases, or 80% ng mga reactive na tao, hindi nasosolve yung current situation. Pero, in the responsive person, sa mga responsive na tao, sila yung mga nakakalutas ng problema or ng sitwasyon for about 80 to 90% kasi they were using their heads, they were using their minds, they were using their intellectual state or capabilities before they do the next action. Ayan. So, syempre, bilang mga Christians, bilang mga believers, ayan, God wants us to be responsive. Ayan. Baka hindi maging reactive, ha? Ayan. So, ganito po. Meron po tayong pabalikang istorya. So, ako na lang po siguro magbabasa isa-isa para mas maano sa atin, mas dire-diretso. Sundan nyo na lang po sa inyong Bible sa 2 Kings, yung ating Bible chapter po. Ikalawang mga hari, chapter 5. Ayan. 2 Kings, sa Old Testament po ito. 2 Kings or 2 Kings, Yes. or ikalawang mga hari, chapter 5, verse 1 po tayo mag-uumpisa. Verse 1. Si Naaman. Yan, si Naaman. Yan, si Naaman. Siya po yung ating bida ngayon. Si Naaman. Yan. So, titingnan po natin kung si Naaman ay reactive or responsive. Ayan. So, nakikita po natin yun dito. So, basahin na po natin para po tayo magaling makatapos. Ayan. Sa verse 1 ng chapter 5, okay na po, already. Ayan. Or pakinggan na lang po natin. Basahin ko po. Okay. So, sa verse 1. Si Naaman nga ang punong kawal ng hukbo ng hari sa Syria. Ay dakilang lalaki sa kanilang Panginoon at marangal. Sapagkat sa pamamagitan niya ay nagbigay ang Panginoon ng pagtatagumpay sa Syria, siya rin na may malakas na lalaki na may tapang, ngunit may ketong. Ayan, may ketong daw. So si Naaman, leader siya ng army ng Syria. Siya ay successful, sabi, dakilang lalaki. So he is great. He is a great man. Leader siya ng army ng Syria. Successful siya sa mga battles niya. Kaso lang, meron siyang ketong. Alam niyo naman ang ketong, buong katawan nagsusugat. Ayan. Nung pinakain ng sarili mong sugat, yung katawan mong natitirang healthy. Ayan. Okay. Magaling naman. So sa verse 2 at verse 3, pwedeng pabasa kay Kuya Lance? Okay. Okay. Verse 2 at verse 3. At ang mga taga-Syria ay nagsilabas na mga bulok-bulutong at nagdihag na mula sa lupain ng Israel na isang dalagita. At siya ay naglingkod sa asawa ni Naaman. Verse 3. At sinabi niya sa kanyang babaeng Panginoon, Mananawa ang aking Panginoon ay humarap sa propeta na nasa Samaria. Kung magkagayoy, pagagalingin niya siya sa kanyang keto. Ayan. So, ang situation, so si Naaman daw, galing siya ng Israel. At meron siyang parang, sabihin na natin, naging katulong na babae from the land of Israel. At nag-serve siya sa asawa ni Naaman. Yan. So, yung Israelite na babae, na kanya magiging parang katulong, yaya, or sabihin alipin, ayan, ay nag-serve sa asawa ni Naaman. At sabi nung babae na yun, yung dalaga na yun, sabi,
sana makita ni Naaman yung lingkod ng Panginoon at kasi pwede siyang pagalingin nun. So, sino kaya yon? So, ituloy po natin sa verse 4, 5, and 6 kay Ate Mavic naman po. 4, 5, 6. At pumasok ang isa at isinaysay sa kanyang Panginoon na sinasabi, ganito ang sabi ng dalagita na nagmula sa lupain ng Israel. At sinabi ng hari sa Syria, yumaon ka, at ako'y magpapadala ng sulat sa hari sa Israel. At siya yumaon at nagdala siya ng 10 talentong pilak at 6,000 putol na ginto at 10 pangpalit na bisan. At kanyang dinala ang sulat sa hari sa Israel na sinasabi, ang pagka nga dumating sa iyo ang sulat na ito ay talastasin mo na aking sinugo sinaaman na aking lingkod sa iyo upang iyong pagalingin siya sa kanyang ketong. Ayan. So sabi, dumating yung balita sa king ng Syria na yung sinabi ng dalagita daw na yung tao ng Diyos kapag nakaharap niya si Naaman, pwede siyang pagalingin nun. And sabi ngayon ng hari ng Syria, ito magsusulat tayo sa letter, magbibigay tayo ng sulat para sa king ng Israel. At meron nga kasamang yung merong silver at merong ginto at meron din mga gandang damit as parang payment sa kanilang hinihinging request. Ayan, 'di ba? Ganun talaga dati, 'di ba? Yan, mayaman, 'di ba? Ayan. Ayan. Tapos punta sila sa king ng Israel para yung request para pagalingin si Naaman ay mangyari. Kasi syempre si Naaman, leader siya ng army. Kumaga, general siya ng Syria may ketong. Nakabalita sila, baka pwedeng maprolong pa yung buhay ni Naaman kasi mapapagaling ng taga-Israel. So, yun yung gagawin. May messenger from Syria to the king of Israel. Okay. So, the next na nangyari sa verse 7. Verse 7 lang po. Kay Ate Janet, pwede po magbasa? Sige. Verse 7 po. At mangyari nang mabasa ng hari sa Israel ang sulat na kanyang hinapak ang kanyang suot at nagsabi, ako ba'y Diyos upang pumatay at bumuhay, na ang lalaking ito ay nagsugo sa akin upang pagalingin ito sa kanyang ketong. Ngunit talastasin mo, isinasamo ko sa iyo at tingnan mo kung paano siyang humahanap ng dahilan laban sa akin. Ayan. So ngayon po, hindi po nabanggit kung sino yung current king ng bansang Israel dito. Kaso lang, kung mapapansin nyo po, ba't niya hinapak yung damit niya? Parang, for the king of Israel, sabi, hindi naman ako marunong magpagaling Nagalit siya. Sabi, insulto ba to sa akin? Is this mockery against me? Na, wala naman akong kakayahang magpagaling basta akin nyo dadalhin yung pasyente may ketong. Kaya, so yun yung reaction. Naging reactive yung king ng Israel dito. Okay? So, ganun pa man po. Ano po next na nangyari? Sa verse 9 kay Aileen, pwede pa magbasa? Hindi ba? Verse 9. Verse 9. 8 po pala. 8 lang po. Sorry. 8 po pala, sorry. Verse 8. Yan, 8 lang po. Ito na. 8 po. At nagkagayon ng mabalitaan ni Eliseo na lalaki ng Diyos na hinapak ng hari sa Israel ang kanyang suot. Na siya'y nagsugo sa hari na nagsabi, bakit mo hinapak ang iyong mga kausuotan? Paparituhin mo siya sa akin at kanyang malalaman na may isang propeta sa Israel. Ayan. So ngayon, hindi pala yung hari ang tinutukoy ng dalagita. Kundi yung nagngangalang prophet Eliseo.
Ayun, si Elisha. Di ba po natapik na siya dati? Si Elisha. Ayun, di ba si Kuya? Alam ni Kuya na siya. Ayan, si Elisha. Ayan, so si Eliseo sa Tagalog, or si Elisha sa English, alam niya yung nangyari. Nabalitaan niya, ba't ka nagwawala diyan? Sabi, ako yung propeta ng Israel ha. It means that it is me. So sabi, ba't mo sinira yung damit mo? Eh alam mo namang, nandito ako, na prophet ako ng Israel, ng bansa mo, ng bansa na pinamumunuan mo. So next na nangyari sa verse 9. Ito, 9 na talaga to. Tama na ba? 9. Kay Nanay. kay Heidi. Kay Heidi naman. Tama na. Wala ako eh. Wala ka? Ah. Pwede bang magbasa? Okay lang kahit wala na yung... Tanggalin mo yung camera mo. Tanggalin mo camera mo. Pwede namang i-home yata naka-on call pa rin naman. Oo, naka-on-call ko pa rin naman eh. Punta ka lang dun sa Itat mo lang. Saan na? Hindi ko na binuksan eh. 9. Ayan, so, Hindi ko binuksan. yung Bible app. Oo. Kasi akala ko hindi pwede. Ay, sige. Ako na lang. Voice out. Ako na lang. Ayan. Parang hindi na maghanap si Heidi. Okay. So, verse 9. 9 na po Ayan. So, sabi dito sa verse 9, ano po next na nangyari? Sabi, sa gayoy naparoon si Naaman, nadala ang kanyang mga kabayo at ang kanyang mga karo at tumayo sa pintuan ng bahay ni Eliseo. Ayan. So, sabi niya, okay, punta tayo sa bahay ni Elisha, ni Eliseo na prophet ng Israel. Kasi siya pala yung papagaling sa akin, sabi ni Naaman. So, nasa tapat na siya ng pinto ng bahay ni Eliseo. Si Naaman, tsaka yung buong purutong niya daw ng army, kasama niya pa niya eh. Ang dami niyang escort. So, after na nasa labas sila ng pinto, or tapat na sila ng pinto ng bahay ni Eliseo, ang next na nangyari sa verse 11, kay Kuya Lance. 10 pala. 10 pa na, ano ba? Advance. 10. 10. At si Eliseo. Nagmamadali. What happened? Yan. Verse 10. Ayan. Verse 10. At si Eliseo, ay nagsugo sa kanya na nagsasabi, ikaw ay yumaon at maligo sa Jordan na makapito, at ang iyong laman ay sasauli sa iyo, at ikaw ay magiging malinis. Ayan. Oo, inutusan So, na niya. Malinis lang. So, the situation is, hindi na hinarap ni Eliseo si Naaman. Kasi gumamit lang daw siya ng sugo. Parang nagpalabas lang si Eliseo ng kapwa niya nasa loob ng bahay as nag-utos na, sabihin mo na lang kay Naaman na nasa labas, maligo ka sa may Jordan River. Yan, sa ilog ng Jordan. Ilang beses daw? Ito. Yan, 7 times. Tapos, kapag naligo ka ng 7 times sa ilog ng Jordan or sa Jordan River, ano daw mangyayari? Ikaw ay magiging malinis. Yan. So, ibig sabihin, you will be clean. Kasi, ketong siya, di ba? Mawawala na yung ketong niya. Ayan, yun ang sabi. Yun ang message nung inutusan ni Eliseo na gawin ni Naaman. So, ano po yung nangyari after that, after saying? Kay Ate Mavic sa verse Yan, 11 na. 11. 11. Ngunit si Naaman ay nagkilit at umalis at nagsabi, narito aking inakalang walang pagsalang lalabasin niya ako at tatayo at tatawag sa pangalan ng Panginoon niyang Diyos at pagalaw-galawin ang kanyang kamay sa kinaroroonan at mapapawi ang ketong. Ayan. So, reactive, responsive si Naaman. Reactive. Reactive. Kaya reactive. Naging reactive din si Naaman. Kasi, ano ba naman yan? Akala ko haharapin ako ni Eliseo. Akala ko haharapin ako ng face to face para sabihin sa akin yung message na yon. Sabi, ba't hindi man lang ako hinarap? Ayan. So, si Naaman, nag-expect siya dahil siya ay leader siya ng army, parang nag-expect siya na hindi man lang ako harapin itong Eliseo na to. Tapos nagalit si Naaman, parang umalis. Ayan. Parang hindi niya pinakinggan yung sinabi ni Prophet Elisha or Eliseo sa kanya. Kasi galit siya, naging reactive siya. Sa verse 12 po,
Ayan. 12. Kay Aileen. Kay Aileen. Dumet sa nabili mo. Verse 12 kay Aileen. Bakit? Apa, Yes. verse 12 lang. 12. 12. Hindi ba? Ano? Hanap pa na Eileen saglit. Verse 12. Wait lang. Mm. Hindi ba ang Abana at ang Parpar? Na At mga ang Parpar ng mga ilog ng Damasco ay mainam kaysa lahat ng tubig. tubig sa Hindi ba ako makapaligo sa mga yaon at maging malinis? Sa gayoy pumihit siya at umalis sa pag-init. Pag-init. Ayan. So, si Naaman, tuloy-tuloy pa rin yung pagiging reactive niya. Tuloy-tuloy pa rin yung pagiging reactive niya sa nangyari na hindi man lang hinarap, tapos ayang maniwala na sa paliligo niya sa Jordan River, mawawala yung ketong niya. Kaya sabi niya, mas maganda pa yung mga ilog or mga river sa Damasco eh. Yung sinasabi sa Damasco or sa Damascus. Ayan. Kasi yung ilog Jordan, kumbaga parang shinpong seaside lang yung tubig doon pag doon ako naligo. Pero kapag naligo ako sa Damasco, doon sa alam kong lugar, parang Boracay yun. Ayan. Parang Palawan yun, tubig doon. Malinaw. Pero basta Jordan River pa, malinis din naman ako pag ganun. Akala ni Naaman, yung Jordan River ay magiging akala ni Naaman ay hindi magiging tama or hindi tama yung pinagagawa sa kanya ni Prophet Eliseo or Prophet Elisha. Ayan. So, nire-reject niya yung payo sa kanya para gumaling siya sa ketong. Ayan. So, sa verse 13. 13 na. Ayan, 13. 13 na, 13. 13 na yan. So, verse 13, kay Ate Janet po. Verse 13. Ano po ang next na nangyari? At ang kanyang mga lingkod ay nagsilapit at nagsalita sa kanya at nagsabi, Ama ko, kung ipinagawa sa iyo ng propeta ang anumang mahirap na bagay, hindi mo ba sabihin niya sa iyo, ikaw ay maligo at maging malinis. Ayan. So, sabi, yung mga tauhan na kasama ni Naaman, kinausap siya. Sabi, boss, parang general, leader, parang yan. Sir, parang ganyan. Sir, di ba may sinabi naman po sa atin yung propeta na gagawin nyo para gumaling kayo? Di po ba maganda na subukan nyo ang gawin, sundin nyo na lang po. Ayan. Kesa, magmaktul kayo dyan, magalit kayo dyan, at umalis tayo sa ating totoong pinakay. Ayan. So, ang tanong, susunod kaya si Naaman sa mga servants niya o hindi? Ayan. Titingnan natin. Ayan. Sa verse 14, ako na po magbabasa. Verse 14. Ayan. Ano po ang next na nangyari? Nang magkagayoy, lumusong siya at sumugbong makapito sa Jordan. Ayon sa sabi ng lalaki ng Diyos. At ang kaniyang laman ay nagsauling gaya ng laman ng isang munting bata at siya naging malinis. Ayun. So, good thing. O, diba? Nakinig siya sa tauhan niya. Ayan, sumunod siya, nakinig siya. Ayan. So, pagkaligo niya daw ng 7 times sa Jordan River, para daw naging binata yung, parang batang-bata daw yung balat niya. Parang, yung sabi nga, parang yung laman niya, isang munting bata daw sa pagkakaganda-ganda ng balat niya. Di ba alam niyo yung kutis ng bata? Ang ganda talaga ng, ayan, complexion ng makinis talaga. Ayan. Ayan. Tapos, ayun, at siya'y naging malinis. So, gumaling yung ketong niya. Next na nangyari sa verse 15 kay Kuya Lance. At siya'y bumalik sa lalaki ng Diyos. Siya at ang buong pulutong niya at naparoon
at tumayo sa harap niya at siya ay nagsabi, narito ngayon aking talastas na walang Diyos sa buong lupa, kundi sa Israel. Yun. Sinasama ko ngayon sa iyo na tanggapin mo ang kaloob ng iyong lingkod. Yeah, remember nyo po yung ginto, silver at mga damit na dala nung nila. Ayon. Masabi, bumalik siya kay Prophet Elisha or kay Propeta Eliseo. Sabi, ngayon alam ko na yung Diyos mo talaga ang totoong Diyos bukod sa lahat. Ayan. Kasi, di ba galing siya sa bansa ng Syria? Ang Syria, may ibang Diyos yun eh. May ibang Diyos-Diyosan yung mga yon. Ayan. Ganun pa man, sabi niya, ngayon talaga na-proof ko na talagang yung God of Israel is the one true God. Ayan. At in return, kahit pa paano, sabi niya, yung dala ko po sana na ginto, silver, at damit, ay tanggapin mo as my offering. Okay? Ayan. So, verse 16, ayan, kay Ate Mavic po. Ano po ang next na nangyari? 16. Ngunit kanyang sinabi, buhay ang Panginoon na nakatayo ako sa harap niya. Wala akong tatanggapin at ipinilit niya sa kanyang kunin, ngunit siya ay tumanggi. Ayun. So sabi, si yung propeta Eliseo, sabi niya, God is alive, He is holy, and hindi ako natanggap ng bayad. Kasi hindi ako ang napagaling sa'yo, kundi si God ang napagaling sa'yo. Kaya wala akong tatanggaping bayad. Kahit pilitin mo ako, di ba sabi nga, kahit daw pinipilit siyang tanggapin yung dala ni Naaman, ayaw niya talagang tanggapin kasi si God talaga ang deserving na magkaroon ng praise. Ayan. So ngayon po, sa verse... Ayan. Ano, nahiya ako. Nahiya? Huwag ka na nahiya. Huwag ka na nahiya. Naka-verse 17 na tayo. Apo, sa verse 17, ayan, pagdiretso na po kay Aileen. Ayan, verse 17. 17 lang po. At sinabi niya. Nakamute sa Eileen. Eileen, Apo, hindi kita nakamute. marinig. Nakamute ako, sorry. Ano. 17. Yan. At sinabi ni Naaman, kung hindi isinasamo pa sa iyo, nabigyan ko ang iyong lingkod na lupa, mapapasa ng 2 mula. Sapagkat ang iyong lingkod, buhat ngayon ay hindi maghahandog ng handog, nasusunugin o hain man sa ibang Diyos, kundi sa Panginoon. Ayun. So ngayon, di ba, si Naaman ay galing sa bansa ng Syria. So ibig sabihin, hindi talaga siya from the tribes of Israel. So sabi niya, okay, kung ayaw mo talagang tanggapin yung ginto, silver, at damit na dala ko, ganito na lang gagawin ko as my payment. Na hindi na ako maglilingkod sa Diyos-Diyosa namin sa Syria. Kundi mag-aalay ako para sa Diyos mo, kahit nandun ako. Ayun. Sabi niya, I will be a believer of God kahit nasa Syria na ako. Don't worry, that will be my commitment. That will be my realization. That will be my conversion. Ayan. Dahil sa napatunayan ko na yung Diyos talaga ng Israel ang tunay na Diyos at walang kagaya na iba. Okay, so yun po yung sinabi niya. Kung ayaw niyo tanggapin yung payment ko, don't worry, I will worship your God wherever I would go. So sabi naman po sa verse 18 kay Ate Janet na yan. Ate Janet po, verse 18 naman po. Sa bagay na ito'y patawarin na walang Panginoon ng iyong lingkod. Pagka ang aking Panginoon ay pumasok sa bahay ni Ramnon upang sumamba roon at siya'y umagapay sa aking kamay. Ako'y yumupod sa bahay ni Ramon. Pagyupod ko sa bahay ni Ramon, napatawarin nawa ako ng Panginoon ang iyong lingkod sa bahay na ito. Ayan. So sabi niya, kaso nga lang, ganito. Kasi kapag nasa Syria ako, yung aking hari, merong ang Diyos-Diyosan, ang pangalan si Rimon. Ayun. Kaso nga lang,
patawarin nawa ako ng tunay na Diyos. Kasi, kapag ka nandun ako sa templo, nung Diyos-Diyoso nung hari ko, makakasama ako sa loob nun. At kinakailangan ko rin yumukod doon. Patawarin naman sana ako ng Panginoon ng Israel dahil sa gagawin kong yun. Kumbaga, si Naaman ay ngayon pa lang nagpipili na siya na sana patawarin ako ng Diyos. Kasi kapag nasa loob ako ng Syria, kasama ko lahat ng mga matataas na ranggo sa army, kasama ko lahat ang mga counselor o mga sabayin natin para sa gobyerno, presidente, kasama ko mga senador, kasama ko ang vice presidente, at kung sino yung pinaglilingkuran nila, mapapasama talaga ako doon. Sana patawaran ako ng Panginoon kahit na alam ko na siya talaga yung tunay na Diyos. So yun yung plea niya kay Prophet Eliseo or Prophet Elisha. So sa verse 19, tapusin na po natin, last verse. Sa akin na po siguro, yan. At sinabi niya sa kanya, ikaw ay yumaong payapa. Yan. Sa gayoy nilisan niya siya na may agawat na kaunti. So sabi ni Elisha, go ahead, be at peace. Yun yung katapusan, and then they go separate ways with Prophet Elisha. Ayun. So doon po matapos yung starting story. So nakita natin po dito na si Naaman, makikita natin talaga dito, siya ay naging una ay yung reactive. Ayan. So to naging responsive. Ayan. So ngayon po, sa ating pong kalagayan ngayon, currently, ayan, bilang mga OFW, bilang mga breadwinner ng ating mga family, continuously po, tayo po ay sinusubok ng Diyos how to be matured. And to be matured is to be responsive, not reactive. Kasi po, in a common way, may mga nakikita tayo ngayon na matatanda na pero wala pang pinagkatandaan. Marami. Tumatandang paurong. Matandang pa urong. Marami. Ayan. So ngayon po, magsilbi pong paraan ito sa atin ng Diyos na sabi, oy, parang kinukubit tayo na maging responsive ka ha, kasi Christian ka, kasi believer ka, kasi anak ka ng Diyos. Kaya hindi po pwede na maging common or maging kagaya ka ng mga pangkaraniwang reaksyon lamang nila. Kasi iba ka eh. You're a special son, you are a special daughter ni God. Kaya marapat po sa atin na we are not reactive, but we are responsive. Responsive talaga dapat ang isang Christian, ang isang believer, ang isang follower ni Jesus Christ. At sabi nga sa atin, sa ating pong sitwasyon ngayon sa ating dormitory, we don't have to mention anything or any name. Magsilbi po tayong maging responsive sa ating current situation. Alam ko po, marami tayong dahilan. Marami tayong personal na mga comfort zone na nasasagasaan. At naiintindihan po natin lahat tayo. Kasi lahat tayo nasagasaan. Lahat tayo masasaktan talaga somehow. Pero, stop, look, and listen. Di ba nakikita sa release yun? Stop, look, and listen. So, stop muna tayo. Yan. Stop. Sabi, ngayon bilang mga Christians na we should be responsive. Okay, stop muna tayo. Stop. Look muna tayo and listen. So pag sinabi natin stop, look, and listen, tingnan natin mabuti. So pagka tayo ay nag-stop, sabi, wait a minute, ano ba talaga yung nangyayari? Ayan, sabi, stop lang muna. Hindi muna ako kikilos, gagawa ng desisyon na hindi ko pinag-iisipan. Kasi stop muna ako. As a Christian, we should respond this way. Stop, look, and listen. So ngayon, look. So ano yung sitwasyon na nangyayari ngayon? Ano ba talaga kasi ang meron? Ba't kinakailangan namin mag-undergo ng ganitong utos, ng ganitong
protocols, ang ganitong mga rules. Ano ba kasi ang meron? Ay kasi pandemic, kaya ganito. Okay? So, listen. So, we should listen. Sabi nga natin sa Romans, we are reminded and taught by God na mag-listen tayo sa authorities. Given talaga sa atin yan. Yet, hindi ko naman sinasabing lahat ng sinasabi ng authorities accurate or reasonable. Okay? So, no anything like that. Okay? So, ganun pa man po, as a Christians, we should listen to the authorities or kung ano man po yung sinasabi nila sa atin. Okay? Ngayon po, kapag makita natin na oo nga naman, kinakailangan nga naman talaga, then I would follow. Ayan. Kasi nga po, ang isang Christian, hindi talaga sila pasaway or matitigas ang ulo. Ayan. Ayan. Ngayon pa man po, we should also be making our responses in a appropriate manner. Paano appropriate manner? So, kailangan natin talagang isipin na paano ako makakasunod nang wala akong tatamaang ibang tao. Paano ako mag-a-abide sa rule na to na magiging maayos yung proseso na gagawin ko. Paano ako makaka-abide sa bagong restrictions na to or sa lipatan ng room na to na wala akong matatapakan tao. How can I do that? So sabi nga natin, stop, look, and listen. That's the way to be responsive. Stop, look, and listen, and then your response. Muna. Ha? Pwedeng stop muna, walang look and listen. Stop na lang muna. Magkasama yung package yung baliw. Ayan. Ayan. So sabi nga, Ay, ayan. sorry. So sabi nga, Pati kami. Wala ko ba? ayan. So ngayon po, gusto kong basahin po yung isang verse ng 1 Corinthians. Basahin ko na po. Ayan. So, yun po ay galing sa book ng 1 Corinthians chapter 13 verse 10, 11, 12. 1 Corinthians, nasa ano po siya? Nasa New Testament. 1 Corinthians chapter 13 verse 10. New Testament. Apo, New Testament. 1 Corinthians. 1 Corinthians, apo, first. Chapter 13, Verse ano daw? verse 10. Chapter 13, 13, 10. verse 10. 10. 10. Ayan, basahin ko po ha. Ayan. So, ito po yung sabi sa atin. Okay. Ayan. Datapat, kung dumating ang sakdal na bahagya ay matatapos. Verse 11, nang ako'y bata pa, ay nagsasalita akong gaya ng bata. Ayan. Nagdaramdam akong gaya ng bata. Nag-iisip akong gaya ng bata. Ngayong maganap ang aking pagkatao, ay iniwan ko na ang mga bagay ng pagkabata. Ba? Ayan. Kasi nga po, bilang mga Christians, bilang mga followers, bilang mga believers, iiwanan natin yung mga bagay na tayong parang bata. Ayan. Iiwanan natin yun na para tayong bata. Especially at critical times. Ayan. Kagaya po nito, very critical times tayo ngayon. Ayan. Walang makakapagtanggi sa atin yan. Na dapat ang ating responses, ang ating thinking, ang ating emotions ay hindi parang bata. Ayan. Hindi maganda na ang isang Christian parang bata mag-react o reactive. Hindi pwedeng ganun. Kasi po, sabi nga, kung ayaw mong mag-mask, okay lang. Pero mag-mask ka pa rin kasi gagawin mo para sa ibang tao. Yan, di ba maganda yung paliwanag yun na sabi, kung ayaw mong gawin mo pa rin kasi hindi para sa sarili mo, gawin mo pa rin para sa ibang tao. Yan. Pero pagka ikaw ay para kang bata mag-design, pakialam ko sa mga tao na yan. Di ba?
Para sa sarili ko kasi wag mo daw sakra. Sarili lang ang gustong ma-please. Hindi iniisip ang ibang tao. Kasi di ba alam niyo naman ang bata, ang damot niyan. Walang pakialam sa ibang tao yan. Ano lang Ganun ang nasa mga isip bata. niya. Ayan. Siya lang ang gusto niyang mapi-please. Sarili niya lang gusto niyang nabimit yung standards niya. Ayan. So, ganun yung mga parang bata na mga pag-iisip. Ayan. So, next pa po, gusto ko pong basahin itong knowledge and understanding naman sa Proverbs chapter 9 verse 10 or mga kawikaan sa Old Testament po ito. Proverbs chapter 9 verse 10. 9 verse 10. Pagkatapos ko pa yan. Kasi Pabasa kay Eileen. Yan. Ten? Proverbs chapter 9, 10. Si Eileen. Pasa po. 10? pagkatapos 10 lang. 9. Ay, sorry. 9? Po, 10. Chapter 9, verse 10. Yan, per time. 10. 10. Po, 10. 10. Sorry. Chapter 9, verse 10. Isa pa. Apo. Pagkatakot sa Panginoon ay pasimula ng karunungan at ang pagkakilala sa banal ay kaunawaan. Ayun. So, maganda po yung verse na to. Sabi, for us to grow, for us to have the knowledge, the wisdom, kung ano yung pagiging responsive, saan daw dapat mag-umpisa? Ayan o. Itakot sa Diyos. Ayan, pagkatapos sa Diyos. At yung ikalawang sabi, yung understanding or pagkakaunawa, Pasimula ng karunungan. yun ay pagkakilala sa banal o sa pagkakatuto ng yan, sa Bible. Yung sabi niya, para pala tayo ay hindi na maging bata, kailangan nating hanapin yung holiness ni God. Para yung mga reactive things natin or reactive ways natin dati mawala at mapalitan ng wisdom, ng knowledge, ng truth, ng understanding, which is yun yung gusto sa atin sabihin ng Diyos sa pagkakataon na ito. Nasabi nga natin, we cannot be naaman, na naging hesitant sa kung ano yung sinasabing solution sa kanya ng Diyos. Ayan. Pero nung ginawa niya talaga na doon siya naligo sa ilog ng Jordan 7 times, ano nangyari sa kanya? Napahiya ba siya? Hindi. Ayan. At na-cleanse siya sa kanyang ito. Kaya nga po, isang paraan for us to be reminded is to this story na sinaama na yung magsilbi sa ating example na maging responsive tayo. Huwag tayo maging reactive. Na unang, di ba, unang niyang ginamit, emosyon niya, nagalit siya. So, sabi nga rin kanina, in psychology, reactive persons are based on their emotions. Ayan. Pero kapag ka ikaw ay responsive, ginagamit mo yung iyong knowledge, yung iyong thinking, yung iyong mind. Ayan. Kaya, sabi nga, be responsive. Ayan. As a Christian, we must be responsive. Ayan. So, kung ano man po yung inyong questions or gustong i-share or idagdag. Ayan. The Judith, dala po kami ni Romen. Romen. Aba. Okay. Audit. Room check. Audit ni Ate Judith. Ayan. Ayun. So, yun po yung ating story for this Bible study. So, wala pa tayong isang oras. So, thank God naging mabilis lang tayo ngayon. Okay. So, meron po kayong gustong idagdag, i-share, or i-mention, or gustong ipag-prayer request bago po tayo magkaroon ng closing prayer. Anything po. Anyone. Sayang wala si Joy Mel tsaka si Ate Reza, hindi na nakabalik. Bakit? Wala sila. Oo nga eh. Baka naglilipat. Naglilipatan din sila. Lilipat na agad. Kala ko kami lang. Ewan ko kung gagalaw na sila. Ewan ko. Si Ate Riz, kami nga, alam nyo ba, Mm. di ba lipatan?
ang ginawa nila, hindi kami magkakasama nila kuya. Sinalpak lang kami kung saan kulang-kulang. Kaya kami, nagre-react din kami. La. Kasi hindi pabor sa amin ang nangyari. Kasi nag-stick kami dun sa post na sabi, same roommates, same, kumbaga, Same bed. same bed. Mm. May post siyempre, kumbaga, Tapos ang nangyari, nung nag-post na ng mga room, magkaiwalay na nga kami ni kuya, isinalpak pa kami doon sa mga pito na ang laman, at magiging 8 lahat, di ba? Ano po yun? Magkakakompany po rin po kayo? Magkakampany, hindi naman lang mga kilala eh. Iba-ibang department. Ah, yun nga lang. Isinalpak lang kami doon. Siyempre yung mga yun, mga oldies na yun, siyempre kung anong bed nila, yun pa rin ang bed nila. Eh siyempre kami mga isinalpak lang, malamang taas kami. Eh, sa laki kong ito, ako pa ang magtataas. Sino gang papayag sa matagal na Mhm. aakyat sila, di ba? Hindi. Kaya kami, nagre-react din kami. Mm. Ngayon, sinabi ko din kay Ate Hazel kung wala pa rin, siguro, makikilala na naman kami ng HR. Kami ni Kuya. Kasi, sikat na kami sa HR eh. Hindi kita kayo ulit. Pero, Pero, namin, kasi sila Dixon ayaw din nila. Kaya si Dixon sa mga dito sa kabila, ayaw din. Kaya if ever na wala talagang nang mangyari, plan namin na mag-HR na lang. mm, Kasi mali ang ginawa nila eh. Ang sinabi nila same roommate, same bed. Kung ang ginawa nilang sana nila sa itong room namin, kabilang room, mm, o kahit nila ang pinagsama, at least dito pa rin nag-room, magkakakilala, di ba? Hindi eh, basta kami sinalpa kung saan-saan eh, para kami mga, lang eh, Bulkasil. ang hirap kaya. kailan po kayo pwedeng mag-file ng para sa HR? Nag-file ng ng request or plea? Mali kasi ang ginawa nung nag-ayos nung basta na lang ba, tinanong ba naman sana nila dito kung sino ang magkaka-roommate? Mm. Hindi eh. Lahat talaga kami sila pinagsasalpak lang kung saan-saan. Mas mahirap yung lagay nila sana sa GT. Nag-ask na ako kay Ate Hazel kasi itatanong daw niya kay Puli ngayon kung wala pa rin. Siguro, sigard HR na naman daw. Yun na po munang gawin natin na in a proper manner kung saan talaga yung mas may magagawa kang ipadaanin sa HR talaga. Kaya nga, Yeah. sila. Ang reason kasi ng coordinator namin sa kabila na HR daw ang pero sabi namin, bakit yung mga taga-sigard mismo? Kung sino magkaka-roommate, magkakasama sila lahat. Kasi isa yung coordinator doon sa kabilang Alam niya floor. ang nakaroon doon. Siyempre, alam Kami niya. hindi. Alam Hindi niya. siya nagtanong dito. Hindi siya nagtanong niya. Sagot niya sa akin. Hindi ko kasi alam kung sino makaka-roommate mo. Sagot niya sa akin. Sa chat. So, ibig sabihin, talagang pinagsalpak lang niya kami. Nang wala silang, hindi man lang nila tinanong si Ate Hazel, ano bang, na mga roommate dyan, di ba? Hindi eh. Kaya kami, nagko-complain din kami. Yun na lang po muna talaga. Atin pong padaanin sa inyong HR kung ano po yung request natin magagawa. Atin pong gawa ng paraan. Ayan. HR lang. HR po ang pwede nyo maging chance Oo, para kasi may correct wala naman- yung naging mistake nung ang cohort sa kasunod kasi kabila. sa amin ng coordinator sa kabila, Ate Melissa. HR daw ang So, ganun ang gagawin namin. If ever na walang nangyari, kasi nagpatanong na lang ako kay Ate, if ever na walang mangyari, ganun ang gagawin namin. Kasi may HR na. Yun na lang po. Kailan kayo makakapunta ng HR? Di ba? Saka bukas. Bukas na ng umaga. Kasama daw si Edison tsaka si sila Christian, kasi yung mga roommate niya, halos sila nagre-react din. Kasi nga hiwalay din sila. Di ba dapat magkakasama na lang sila? Mm. Kung 8 sila sa room, di ba may 2 sigard na puno na ate ka 4? Di, magsama-samahin, di ba? Ang pinagsama nila, 2 kwarto dito, di ba? Mm. O, isang na yun. Isang room na. Oo, 4-4, di ba? Di ba? Wala yun. As in, salpak sila kung saan may kulang. Ganun ang ginawa nila. Hindi mo nga mga kilala yung mga tao dun eh. Siyempre, mga oldies na yun, ang mga bed nila, kung saan sila nakabed, sa baba sila. Pangit na lang kami ni Kuya.
Si kuya may ano sa tuhod. Di ba ako, hirap kaya ako makyat sa taas. Bakit sa Okay, tuhod? sa baba kayo Sa akin, palagi. baka magkaroon lang ako ng kaaway at maingayan ko yung akitan ko ng bed. Grabe no. Ayan. Yeah, so ipag-pray po natin yung kina Kuya lang sa Ate Maming din ang sitwasyon. Alam niyo po, na-realize ko na mas malala yung lagay nila kaya sa ate. O, mas malala Mas kami. malala sila. Mas malala yung kanila. Malala yung amin. Ayan. Kasi lipat bahay na nga kami, ganun pa ang sitwasyon. Tsaka, ate, ang layo nun, di ba? Paano kayo makakapag-akot? Oo. Hindi nga Ewan ko namin nga, di nga namin alam yung pagkain doon. Hindi nga namin alam kung anong sitwasyon namin dun eh. Sabi wala daw lutuan ng mga saksakan daw doon, USB lang. Ha? Paano na lang kami mag-blower, mag-electric, paano wala na, as in. May aircon man po. Meron. May ceiling pa na daw na umiikot sa ano, bukod pa yung aircon. Ah, So wala talaga mga saksakan, bawal ang luto. Ewan lang din namin kung pagdating doon, magkaroon sila ng para sa lutuan. area. Hindi rin na ano hindi pa namin alam eh. Puro sigard lang kayo doon, tayo. Ha? Puro sigard ang ililipat doon. Sabi may kasama PTI, ewan ko. Baka ibang building yung PTI, ibang building kami. Kasi yung mga yun daw nag-swab test din. Bago ipalipatin Bago doon. nilipat, oo. Baka hindi kami kasama doon kasi hindi kami sinusob eh. Wala pang sob ang GT. Kaya may sigard eh. Malayo na Oo, tayo. madali kayo sa Akala nyo ba inyo. yung dragon boat namin may patawil sila? Bukod sa 1,040 na gift check. Sana all may 1,000 GC. Lagi na kami may gift check ni Kuya, 1,040 naman lagi. Tapos Oh. may binigay na towel, may nakalagay na sigard. Ah, Tapos yung pang thermometer sa tenga, meron din kasama. kasama na siya doon, isang Ang ganda ng balot mga na. benefits nila sa ganyan na incentives. Oo, magaling sila sa mga ganyan. Arbor ko na. Palubog loob. Oo, pagod ka naman eh. Meron din kami. Ano? Bigyan mo nga si Josh ng isang balot na chocolate. May chocolate pa kasama, dalawang ganito ka pilog, oh. Pakita mo, Kuya. Kaya pwede. Yan pala yung tao eh. Kulay pink. Ang ganda. Kulay pink yung kay Kuya. May sigard yun, towel, ang ganda. Ang ganda yung Seaguard Tower. I-keep nyo yun kasi subihan nyo na yun sa inyong company. Seaguard May Tower. souvenir na kami, no? Kahit mag-resign na. Ayan, anyone po? Anything pa na share natin sa group? Additional or prayer request? Siguro doon na nakakuha ng tulong. Ay, ano kaya ito? Ay nga po pala, sino pong gustong mag-offer in prayer, volunteer for next Google Meet Sino pa natin? kami hindi nagpe-prayer? Kasi okay na si Ate Joy, Mami. hindi pa. Ha? Si Joy. Si Joy. Ayun. Si Joy na lang. Sabihin natin si Joy na lang. Ano lang yun? Kasi si Joy na lang. Teresa. Si Joy sa susunod. Sabihin natin. Parang Cecilia? Joy ka Basta, sa Teresa. Sir. ano nga ang tarong dun sa parang sumahan? Ano yan? Cecilia parang? Okay po, so kung wala namang additional, tayo po magana ng closing prayer. Ayan, saktong alas 10:05. Tayo ay makapag-closing na. 1 hour lang na tayo konting 1 hour and 5 minutes ganyan. Okay, so May nag-flash na ng CR, oh. yan na pang closing prayer po. Pa-mute po muna ng ating mga mics. Kuya, naka-off yung mic mo? Hindi mo. Pa-off po muna ng ating mics upon prayer natin. Ayan, okay na po. Nakamute na po lahat sa nakikita natin. Okay, tayo po sa daling tumungo, pumigit at manalangin. Panginoon namin Diyos, sa mga pangirian sa lahat, sa iyo po kayo nagpapasalamat sa amin pong success muli through your will, through your grace. Salamat po sa kapayapaan ng aming pong mga rooms, sa ating pong discussion na ibigay niyo po kami ng malinaw na Bible verses to read. Binigyan niyo po kami ng mga verses to reflect. Binigyan niyo po kami ng story na binalikan through the man of Naaman. Yan, isa po siyang army leader ng Syria, pero through your miracle po na pinagaling niyo po siya sa kanyang ketong or leprosy, ay
pinanggaling niyo po siya at naging believer niyo po siya. Even po siya ay taga Syria, even siya man po ay kaaway ng Israel technically, pero siya po ay binago niyo na from being reactive ay ginawa niyo po siyang responsive. Ganoon din po pa ngayon panalangin namin sa inyo na gawin niyo po kami mga responsive Christians, Panginoon, na kalimutan po namin yung aming para mga bata na mga reaksyon or mga pag-iisip, kundi gawin niyo po kaming matured, gawin niyo po kaming responsive na mga Christians na we are using our minds, our intellects, our intelligence, our logic, our rationality to make the final judgment or decision regarding of something. Especially po ngayon na meron kami mga kinakaharap na mga kalagayan sa aming mga dormitories, sa aming pong mga roommates, sa aming pong mga coordinator man or mga nag-handle sa amin or aming mga trabaho. Bigyan niyo po kami ng wisdom, Panginoon. Bigyan niyo po kami ng understanding para po maging responsive kami na mga Christians, na mga tinatawag niyo na sabi nga po, through learning your holiness, doon na po nakikita yung wisdom and understanding. We are praying you, Panginoon, na maging responsive po kami, mga matatalino mga Christians, mga magagaling na Christians, na handa pong mag-stop, mag-look, and listen, Panginoon, sa sitwasyon po na kinalalagyan namin. That we know that you will help us, you will be our rescue, you will be our aid, para po makita namin ng malinaw kung ano po ba talaga yung gusto nyo mangyari sa kinalalagyan namin. Yan. Kaya na po Panginoon bahala sa amin tumulong, i-reveal niyo po sa amin yung sagot na aming mga katanungan, ibigay niyo po yung maliwanag, Panginoon, sa mga malalabong bagay na aming kinaharap o pinagdadaanan ngayon. Panginoon, salamat po sa bawat isa na nag-attend, nagbigay po ng kanilang oras, ng kanilang panahon, hindi po para sa grupo, kundi para po sa inyo. Nagpapasalamat po kami na wala man po yung iba, ay we are praying for you, Panginoon, na next time, our schedule will be present po sila at meron po mga bago. Salamat, Panginoon, po sa bawat isa. Kayo po mag-bless sa bawat isa sa amin. Kayo po magbigay ng maturity sa amin through our current situations, problems. Give us the solutions, give us the answers, Panginoon. Kayo na po ang bahala. Panginoon, muli po sa inyo aming dalangin. Sa inyo po ang pasalamat namin. Thank you po sa lahat, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Picture! Hindi naman, nagpipicture tayo, wala si Princess, oh. Yes, sir. Ayun, Buroy! narinig. Ano yan? Nangyari si Josh, oh. Ba't ka nahiya? Ang ganda eh. Ayan. Nahiya ka pala, Josh, oh. Uy, nagsalita na siya. Uy, picture tayo. Bago magbabay tayo. Ha? Salamat po talaga sa inyong lahat, sa inyong time, sa inyong oras. Ha? Next time na lang po updatean po sa group. Okay po? Okay, picture mo na Builas kaya nyo? Nasa sa Arlene. And there. Ayan, 1, 2, 3. Okay. Ayan. O, sige po, salamat. Bye-bye. Good night. Be responsive. Responsive. Bye-bye. Bye. Bye-bye. Bye-bye.